I guess and I believe we're all ready now to listen to the Word of God. Nadadalhin po sa atin ang faithful servant of the Lord, Pastor Myrna Canlas. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Thank you po, Pastor. Ako na. Sir Ronald, maraming salamat po sa inyo. Isang napakaganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hello, good morning. Paki-good morning po yung katabi nyo. Hello, good morning. Ayan, pakisabi, I'm glad you're here. Ayan, no? Tayo ay masaya dahil kasama natin ang bawat isa. At purihin ng Diyos sa oras na ito, ginawa niyang posible na tayo po ay makarating upang parangalan at papurihan natin ang ating Panginoon. Maybe some of us are still asking, why there is always praise and worship every time we gather in the church? Bakit lagi na lang may pagtugtog, may pagkanta, pagpalakpak, pagtaas ng kamay? Bakit hindi na lang diretsong Word of God? Do you know the reasons why God created us is to honor, to worship, and to praise Him? Amen po? Kasi sabi niya, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos. Kaya, bago word, nandun muna yung ating pagpupuri. And we have lots of reasons to worship the Lord. We have lots of reasons to be grateful to God. For the whole week, He protected us. He guided us. He provided every need that we had. And He has been faithful to all of us. Even if you have problem today, you have gone through some trials and difficulties in life, still you can find things that you can thank for to God. Amen po? Kaya pwede tayong magtaas ng kamay. Ang sarap magtaas ng kamay sa Panginoon because we are free in worshiping God. Yung pagtaas ng kamay, tinataas mo siya sa buhay mo. Pinapasalamatan mo siya sa kanyang katapatan. Pangalawa, pagsusuko ng iyong buhay sa Panginoon. At pangatlo, pagpapakumbaba sa kanyang harapan. That's the reason why we lift up our hands in the presence of God. Every time we worship the Lord, we lift up our hands. Why? Because we surrender our life to God. Because we are grateful to what God has been doing in our lives. Because we humble ourselves in the presence of God. And we know in our hearts, He is worthy to be glorified, to be worshipped, and to be exalted in the midst of His people. Amen? Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Praise God. Let's all pray once again. Bow our heads, close our eyes, and go to God in prayer. Father, we continue to exalt your name in our midst. We're so much grateful to you, O God, for your goodness, for your faithfulness, for being so real to us, Lord. You did not leave us nor forsake us. You're always there, O God, to listen to our prayers, to hearken our cries, to bless, O God, our lives. Thank you so much for being so real to us. Thank you so much, O God, for your words that are so faithful to us. Whatever you have promised to us, O God, we can hold on to your promises. And they are being fulfilled in our lives. And this morning, we open our hearts to you. We want to know you more. We want to learn more from you. And we want to become more closer to you, O God, as we know you personally. As you build our faith, our trust in you. Move mightily, O God, in our midst. No one will leave this place empty-handed. Everyone will receive from the throne of grace. Thank you, God, for blessing us today. Thank you, God, for meeting the needs of your people. Be glorified and be honored as we continue with this worship service. In Jesus' name we pray. Amen. Another clap offering for Jesus. Hallelujah. Grateful po tayo dahil nung last Sunday
ay napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin. Binigyan lamang tayo ng 7 dahilan kung bakit tayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. So God gave us an assurance that it is His ultimate desire to heal us, na tayo ay Kanyang pagalingin. Kaya kung ano man ang karamdaman natin sa umagang ito, you are sick physically, kung ano man yung pinagdadaanan mo, maaaring sinasabi na wala nang lunas yan. Ang ating Yahweh Rapha, siya ang magpapagaling sa iyo. Amen? Kung ang karamdaman mo ay emotional, dahil meron kang karamdamang emotional, napaka-sensitive mo. Excuse me, parang nana. Yung nana, hawakan mo pa lang, aray! Balak pa lang hawakan, nasasaktan ka na. Di ba? So kung minsan, ganun tayo. May makita lang tayong hindi maganda, nagdaramdam na tayo. May marinig lang tayong hindi ayon, nasasaktan na tayo. Kaya kapampangan, tete mata na. We are so sensitive to what others have been saying or doing. Maaring nasasaktan tayo kasi may nakapondong sakit dyan sa puso natin. Maybe someone hurt you through negative, painful words na nasabi sa'yo. O kaya nakaranas ka ng discrimination, ng rejection, ng favoritism, ikaw ang nireject at hindi ka mahalaga sa Kanya. Maring ang para sa'yo ay hindi binigay. O maring pinagbintangan ka sa kasalanang hindi mo ginawa. In any ways na ikaw ay nasaktan, syempre hindi ka pwedeng magpa-heart transplant para mawala ang sakit sa puso mo. Praise God. Kahit di kang magpa-transplant, heart transplant, ang good news, ang ating Yahweh Rapha, the Lord Jesus Christ, can heal your wounded heart. Amen? Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Sino man, ano man ang nakasakit sa puso mo, may sugat ang puso mo, it is an assurance that God wants to heal each and every one of us. Maring ang iyong karamdaman ay espiritual. Kala mo malakas ka. How do you know that you are sick spiritually? Pag wala ka ng ganang mag-attend ng gawain. Pinag-iisipan mo pa kung mag-a-attend ka ng Sunday service, ng midweek service, ng care group, ng fasting, ng mga spiritual activities. Parang wala sa loob mo. No? Kailangan ka munang pilitin na pumunta sa church, na gawin ito. It means you are sick spiritually. Wala ka ng gana sa Word of God. Wala ka ng ganang manalangin. Wala kang ganang sumamba. Wala kang ganang mag-aral ng salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag wala kang ganang kumain ng mga spiritual na bagay, we are sick spiritually. Kaya alam na alam mo, kapag may sakit ka spiritually, wala ng zest, wala ng life, wala ng excitement, wala ng joy ang pakikitungo mo sa ating Panginoon. Even if you're sick, ang good news, kaya kang i-restore ngayon ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Jesus, ano? Praise God! O kaya ang sakit natin sakit sa bulsa. Sino yung nagkakasakit sa bulsa? Yung parang butas ang bulsa natin, no? Yung kayod ka ng kayod, parang nawawalan na laman yung bulsa natin. No, alam natin yung taong may sakit sa bulsa, yung walang pera. Minsan nakasimangot, wala sa mood, laging buwisit, moody. Buti na lang, walang ganyan sa Christ in you. Kahit wala siyang pera, nakangiti pa rin. No? At talagang masaya, kala mo yaman-yaman pag bumiti. Pero wala naman palang pera, no? So kung minsan, ang punchline ng taong may sakit sa bulsa, ganito, paano ko tutulong kung ako nga wala ding pera eh? Kailangan ko din ng pera. Paano ko mag-share? Alam mo, kahit itaktak mo ko ngayon, walang lalabas kahit 5.
Alam mo, kahit sunugin mo ako ngayon, hindi ako mangangamoy ng singko. Hindi ako mangangamoy ng pera. Mabuti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Ano? So yung mga punchline na yan ay lumalabas sa bibig ng isang taong walang pera. Kapag wala kang pera, huwag mo nang i-magnify na wala kang pera. Pag-pray natin, declare natin, i-provide ni Lord yung mga pangangailangan natin. For my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen po ba mga kapatid? Na huwag natin i-magnify yung wala. Mawawalan ka nga. Kung wala ka, ang Diyos ang magkakaloob sa atin. Kung naghihirap tayo, iibsan ng Panginoon ang ating paghihirap. Kung nagkukulangan tayo, ang Diyos ang magbibigay ng sapat-sapat, ng sobra-sobra pa sa ating mga pangangailangan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo mananatiling naghihirap. Hindi tayo mananatiling nangangailangan. Mayaman ka na, payayamanin ka pa ng Panginoon. Umangat ka na, iaangat ka pa ng Panginoon. Wala ka ngayon, bibigyan ka ng Panginoon ng mga pangangailangan mo sa araw-araw. Kasi holistic ang pagpapagaling ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang one part, one area ng buhay natin. Every area of your life will be healed by Yahweh Rapha, ang ating Panginoong Hesukristo. Baka ang sakit mo sa isip, kung minsan ay iniisip natin, ang may sakit sa isip, yun lang parang nanghuhuli ng tutubi, wala namang hinuhuli. Akala natin yung may depresya sa isip, yung mga salita ng salita, wala namang kausap. Akala natin, yung mga naglalakad na ginawang lotion, polvo, ang grasa, yun lang ang may mga depresya sa kaisipan. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ko kayo binigyan ng spirito ng takot, ng kaduwagan, kundi binigyan ko kayo ng spirito ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng katinuan ng kaisipan. Paano mo malalaman na wala tayong katinuan ng kaisipan? Kapag ang pinag-iisipan mo, laging wala sa kalooban ng Panginoon. Kung ang iniisip mo, pinaplano mo, laging taliwas sa utos ng Diyos. Mga kaisipan na sumisira ng relasyon sa Panginoon. Mga kaisipan na sumisira ng iyong pamilya, ng iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Sumisira sa iyong kabuhayan, sa iyong negosyo, sa iyong future, sa iyong kinabukasan. When your line of thinking is against the will of God, it's not in line in the Word of God. You are opposing the Word of God. You're not in the will of God. Ibig sabihin, wala tayong katinuan ng kaisipan. It's not yet too late. Kung wala tayong katinuan ng kaisipan, isa lang ang pwedeng mag-ayos ng kawalan ng katinuan, ang ating Yahweh Rapha, ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga salita. May pag-asang magbago ang takbo ng isip natin. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Kayang i-align ng Diyos ang ating mga isip kung ito po'y hindi katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa pa pala tayo. Amen? Why? Because Yahweh Rapha, Jesus is always available to transform our lives, to transform the line of thinking that we have. Kaya tayong ayusin ng ating Panginoon. Ang sabi ng Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all flesh. I am the God of all people. Is there anything too hard for me? Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang mahirap sa akin? Kaya kung may mahirap sa physical mong kondisyon, kay Jesus, walang mahirap. Kung may mahirap sa iyong kaisipan, kay Jesus, walang mahirap. Kung may mahirap sa iyong emosyon, kay Jesus, walang mahirap. Kung may mahirap sa iyong finances ngayon, kay Jesus, walang mahirap. Siya ang katugunan at solusyon sa anumang kahirapan na ating dinadanas sa oras na ito. Siya ang ating Yahweh Rapha, manggagamot sa bawat aspeto
ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero meron tayong 8 dahilan kung bakit hindi nakakatanggap ng himala, ng kagalingan ang iba. Samantalang 100% gusto ni Lord na gumaling po tayo sa pag-iisip, sa lifestyle, sa physical life, emotional life, psychological, financial, in all areas ng buhay natin. Pero parang ang ilan ay hindi nakakatanggap nito. Una, they think they are not worthy. Pakiramdam nila, hindi sila ganun kaimportante para pansinin sila ng Diyos. Sabi natin, wrong thinking. Kung merong importante sa puso ng Diyos, ikaw yon at ako. Huwag mong sabihin hindi ka importante sa Panginoon. Huwag mo pong sabihin na I'm not good enough. Kaya siguro, hindi ako gumagaling. Kaya hindi ako nakakatanggap ng himala. Walang katugunan. Healing is not about worthiness. It's about relationship. Ang relasyon natin sa Diyos. Hindi mo kailangang maging perfect para pagalingin ka ng ating Panginoon. No one is perfect in this life. There is only one perfect. His name is Jesus. Kaya mga kapatid, hindi pinagaling dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay pagagalingin dahil mabuti si Yahweh. Mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi ng awit 34, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. He heals not because we deserve it, but because we belong to Him. Pagagalingin tayo, tutulungan tayo, pagpapalain tayo, sasagutin ang mga prayers natin dahil tayo ay para sa Diyos. Ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Your life, my life, belong to God. Amen po. At nakahanda ang Diyos para iparanas siya. Kasi He has the power, the authority, the abilities, the capacity to help us. At ang good news, He has also a desire to bless us. At maranasan natin kung sino siya at kung anong kaya niyang gawin sa buhay natin. Aren't you glad na maisip mo na kung sino ang Diyos, kung ano siya, gaano siya kakapangyarihan, gaano siya kabait, gaano siya kabuti, gaano siya katapat, lahat ng katangian ng yan na mayroon siya, nakalaan lahat yan para sa'yo at para sa akin. Amen po? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? So, we belong to our God. Sa kanyang mga latay, pinagaling tayo ng Panginoon. Yung mga latay ni Jesus, yun ang nagpapatunay, gaano man tayo ka-unworthy. Pinili pa rin niya tayong pagalingin. Wala naman talagang karapat-dapat isa man sa atin. Kahit ako, sabihin niyo, I'm a pastor, standing behind this pulpit, I can only stand in this noble and holy pulpit because of the grace of God. Amen? Dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Dahil pare-pares lang tayong makasalanan, palpak, mahina, nung masumpungan tayo ng ating Panginoon. Pero sa kabila noon, minahal niya tayo, pinatawad, tinanggap, nilinis, at ginagawang karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya lang tayo naging karapat-dapat. It's all by the grace of God na ating nararanasan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon dahil lang sa kanyang biyaya. Pangalawa, they have doubt and unbelief. They think it's not God's will for them to be healed. Iniisip mo,
hindi naman ako pagagalingin ng Panginoon. O kaya kayang pagalingin ni Lord ito? Pag sipon, lagnat, ubo, sakit ng ulo, nasasabi mo, I know God, you can heal me. I believe, Lord, you can heal me. Nadideclare natin. Pero kapag ang karamdaman, sabi ng doktor, this is an incurable disease. Wala nang kalunasan ito. Matindi ito, cancer, bukol, diabetes, arthritis, kung ano pang sakit na parang grabe na. Parang ang hirap mong maniwala na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Parang ang pananampalataya hanggang sipon, lagnat, pilay, ubo, ang kaya ng Panginoon. Kapatid, kahit anumang sakit, karamdaman, ano man yan, kapag hindi pa tapos ang misyon mo sa mundong ito, pagagalingin at pagagalingin ka, bubuhayin at bubuhayin ka ng Panginoon dahil gagamitin pa niya ang buhay mo bilang daluyang pagpapala sa kanyang kaharian. Amen? Kasi manggagamot ang ating Panginoon. Huwag kang magduda. Kung minsan ang kailangan natin 10 piso, 1,000, 10,000, 20,000, Lord, I know you can provide. Pero kapag ka 100,000 na, kalahating milyon, 10 milyon, 80 million yung project natin, kaya mo pa bang maniwala na kaya kang itulungan ng Panginoon? Kung saan pagka malaki na, ay, kaya ng Diyos. Ay, naku, baka hindi. Pag ang problema mo, minor lang, pakonti-konting problema lang, tiwalang-tiwala ka sa Panginoon na susolusyonan niya yung problema mo. Pero pag head over heels na, pag above yourself na, above your capacity, above your ability, di mo na kaya, wala kang magagawa. Kaya mo bang paniwalaan ng Panginoon na kaya kanyang tulungan, kaya kanyang tubusin, kaya kanyang iligtas sa sitwasyon na kinapapalooban mo ngayon? Dahil mas dakila, mas makapangyarihan ang Diyos sa mga pinagdadaanan nating mga malalaki at mahihirap na pagsubok sa ating mga buhay. At maniwala ka, God will make a way for you. Amen? Gagawa ang daan. Pag wala ng daan, gagawa ang Diyos ng daan. Hindi siya nagbabago. Kung gumawa siya ng highway sa gitna ng dagat para makatawid ang mga Israelita, mailigtas sila sa kapahamakan. Gagawa ulit ang Diyos ng highway para sa'yo, makawala ka dyan, makaligtas ka dyan sa tulong ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus sa oras na ito. Huwag kang magduda. Tutulungan ka ng ating Panginoon. You know, faith honors the Lord. Faith pleases the Lord. Kaya huwag mong iwawala ang pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag mong hayaang maghari ang pag-aalala, ang takot, pangamba, pagdadalawang isip, kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po, ang Panginoon hindi masyadong nakagawa ng himala sa kanyang mga kababayan sapagkat sila ay hindi masyadong naniwala sa Kanya. Mga kapatid, let faith arise in your heart. Ilaban natin ang ating pananalig sa Diyos. Never lose hope. Let us put our trust in God. Let us believe in the Word of God, in the promises of God sa atin pong mga buhay. Di ba, pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Meron pong katugunan sa ating panalangin may pananampalataya. Kaya kahit negative na ang nakikita natin, pangit na ang nakikita natin, meron ng conclusion, huwag mong panghawakan yan. Ang salita ng Diyos pa rin ang ating panghawakan sa ating mga buhay dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Pangatlo, they think they do not have enough faith. Kung kalooban niya naligtas ka, kalooban din niyang pagalingin ka dahil pareho itong binayaran sa krus ng Kalbaryo.
Hindi mo na kailangang malaki pa ang faith mo. Kahit sinlaki lang ng buto ng mustasa, sapat na yan kapag nakatama ka sa dakilang Diyos. Hindi laki ng faith ang mahalaga, kundi kanino ka may pananampalataya. Dapat ang faith natin wala sa pera, wala sa edukasyon, wala sa posisyon, wala sa tagumpay, wala kanino paman. Dapat ang faith natin na kay Jesus lang. Amen? Kaya pag nagpapasalamat tayo, it is okay to appreciate people whom God has been using into our lives. It is okay to praise God to whatever things God has been using for us, not to the extent of magnifying them. Kaya yung Sierra Madre, wag nating itaas, wag nating i-magnify, wag nating i-glorify. Pasalamatan natin dapat ang glory kay Jesus. Dapat ang pasasalamat kay Jesus. Amen po ba? No? Dapat ang papuri sa ating Panginoon. Ang pananampalataya ay sa Kanya lamang. Tandaan ninyo, kung may pananampalataya sa Diyos na sinlaki lamang ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay, walang bagay na hindi ninyo magagawa. No, with faith the size of a mustard seed, nothing is impossible. Kaya, never lose your faith. Hindi na kailangang pastor ka muna. Hindi na kailangang worker ka muna. Hindi na kailangang mataas muna ang pinag-aralan mo sa Biblia para sabihin mong doon ka lang tutugunin ng Panginoon. Kahit bago ka lang mananampalataya, pag may faith ka kay Jesus, ready to answer si Lord sa buhay mo. Amen po? Kasi tinitingnan ni Lord ang ating pananampalataya. Lahat ng believe kay Jesus, magsabi ng Amen. Amen! No, dapat believe ka lang kay Lord. Sapat na yon. Believe ka kay Lord. Believe ka sa Kanya, sa power niya, sa salita niya, sa pangako niya, sa mga gawa niya. Dapat believe tayo sa Panginoon. Tiyak na tayo'y makakaranas sa Kanya. Pangapat, they lack action and determination. You can't ask God to move mountains while refusing to pick up a shovel. Meron kang part. Huwag mo sabihin, Lord, move the mountains. Problems, mountains of problems in your life. Sabi nga po ni Bishop, huwag tayong maging tamad. Magpakasipag tayo. Una, sa pagsamba sa Panginoon. Lalo na may problema, may pinagdadaanan, may pagsubok. Alam niyo bang ang Diyos lang ang katapat ng lahat ng yan? Ang Diyos lang ang katugunan ng lahat ng yan. Kaya tayo nabubuhay, humihinga dahil sa Diyos. Kaya magpakasipag tayong dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Lalo na kung may mga problema ka. May mga pagsubok ka. Lalo na kung binibless ka ng ating Panginoon. Lalo kang ibibless ng Panginoon. Kung may pagsubok naman, meron kang inaasahang katugunan ng himala, ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya pagdating sa church, masipag kang umawit ng papuri sa Panginoon. Huwag mo hayaang mga bato ang magpupuri sa Panginoon. Sabi ni Lord, kung di nyo ako pupurihin, ang mga bato ang magpupuri sa akin. Papayag ba kayo, mga kapatid? Sabi natin, no. Hindi tayo papayag. Yung mga batong yan, bato lang, pero magpupuri sila sa Panginoon. Kaya tayo, magpakasipag tayong buksan natin ang bibig. Kaya nga nakakapagsalita ka, nakakakanta ka, para purihin natin ang Panginoon. May mga kamay tayo para pumalakpak. Pumalakpak. Buti pa yung mga beauty queen, mga artista, mga magagaling na atleta, mga magagaling na basketballista. Abay, pinapalakpakan natin. Nawawalan pa tayo ng boses. Ako pag nanood ng boxing ni Pacquiao, talagang sumusuntok din ako. Sumisigaw din ako. No, chinicheer ko siya. Pag nanood ako ng basketball, akala mo ako yung shoot! Talagang parang sasigaw ko na shoot yung bola. Sabi ko, kung sa mga ganitong bagay,
Inuubos ko yung boses ko. Sumisigaw ako. Pumapalakpak ako. Lalo kong dapat sumigaw sa presensya ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Papurihan ng Panginoon sa aking buhay. Amen! Eh talaga naman, basketball. O yun, nung bata pa ako, player ako ng softball. Ako yung pitcher. No? Kaya pag nanood ako ng softball, feel ko, sumisigaw din ako, run! Run! No? Hindi kaya sa gawain ni Lord, mga kapatid. Magpakasipag tayong magpuri, sumamba, pumalakpak, sumigaw. Huwag kang mahiya na sumigaw sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Huwag kang mahiyang mag-praise the Lord, mag-hallelujah. Salamat, Lord! Purihin ka, Panginoon! Hindi mo kinahihiyang itaas ang kamay mo. O di ba, yung nasa mga nanonood ng baseball, softball, gumaganyan-ganyan pa sila pagka nakaka-score sila Eh si Lord, everyday, nakaka-score siya ng pagpapala sa buhay natin. Kaya karapat-dapat siyang papurihan, parangalan, magpakasipag na parangalan ng Diyos. Awitan, sambahin ang Panginoon ng ating buong lakas, ng ating pinaka-mabuti. Amen po. Sige nga, sampulan natin. Malakas sa palakpak para kay Jesus. Praise God. Praise the Lord. No? Sabi nga ng Santiago 2:26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang gawa. Nung makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Apat namang kaibigan, nagmalasakit, may pananampalataya, binuhat ang kaibigan, binutas yung yero, inihugos ang kaibigan, nakita ni Lord yung kanilang aksyon ng pananampalataya, tumanggap ng kapatawaran, ng kagalingan ang kanilang kaibigan. Ang babaeng nagasan ng dugo, nag-effort, gumawa, lumapit kay Jesus, nag-pray, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Kaya dapat may aksyon. Ano yung aksyon natin? Mag-pray. Wala namang bayad ang prayer. Amen po ba? Bago ka ma-discourage, bago ka ma-depress, bago ka magpakamatay, bago ka mawala ng pag-asa, mag-pray ka muna. Pag nag-pray ka na, mawawala ng depression, ng discouragement, ang kawalan ng pag-asa. Bakit? Inabot ka ng Panginoon, pinalakas ka ng Panginoon, at binigyan ka ng pag-asa ng ating Panginoon. Sige, bigyan na natin malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Praise God. No? Panglima, they think God is punishing them. Bigay niya ang sakit na ito bilang parusa sa mga nagawa ko. Kaya tatanggapin ko ito. Kapatid, hindi ka pinaparusahan ng Panginoon. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Pinarusahan na ang ating Panginoong Jesus para ikaw at ako ay gumaling sa anumang sakit at karamdaman na dumarating sa ating mga buhay. Sa mga latay ni Kristo, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, tayo ay magaling na. Amen po ba? Claim mo yan. Pakisabi sa katabi mo, claim mo yan. Mahabang buhay, kagalingan, kalakasan, kasiglahan, at pagpapalang galing sa Panginoon. Pang-anim, they are ignorant of God's word. Kaya hindi nakakatanggap ng kagalingan. They do not know that healing is a part of God's redemption. Nung tayo tinubos ng Panginoon, nung tayo niligtas ng Diyos, kasama na po yan. Package deal po yan. No? Forgiveness, cleansing, blessing, salvation, healing, and a blessed life. Kasama po yan doon sa God's redemption. Sabi nga ng Hosea 4:6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan
ng kaalaman. Kaya patuloy nating pakinggan ang Word of God, basahin ang salita ng Diyos, i-memorize ang Word of God, alamin ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayong mabuhay sa akala ko, siguro naman, okay naman, mga ganon. Hindi tayo sigurado. Pero pag alam natin ang Word of God, nagkakaroon tayo ng kapanatagan, ng confidence, na i-declare ito, na i-claim ito, na i-invoke ito sa buhay natin, sa sitwasyon natin. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, no? Upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, gumaling kayo. So Jesus took up our infirmities and bore our diseases on His body. Kaya salvation and healing come from the same cross. The blood that forgives your sin is the same blood that heals your body. Yan po ang katotohanan. By His wounds, we are healed. Many Christians believe in forgiveness, but doubt healing. They preach your sins are forgiven, but hesitate to say your body is healed. Kasi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lang tayo pinatawad. Hindi lang tayo niligtas, kundi pinagaling tayo ng ating Panginoon. Parang pag bumili ka ng combo meal, gustong-gusto ko to. Hindi mo pwedeng tanggapin lang ang rice, tapos iiwanan mo na ang ulam. Lord, may danop la po rin kongregasyon. Kaya yung picture ay ni. Ganon din sa kaligtasan. Alam ko, may mga nandito, favorite nyo yung kainan na yan. Favorite ko din yan, no? Unlimited rice. Ganon din sa kaligtasan. Huwag mong tanggapin lang ang kapatawaran at tanggihan ang kagalingan. Parehong nasa iisang meal deal yan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon, ano? Itong combo meal, binabayaran natin yan. Pero yung ating healing, yung ating salvation, yung ating blessing, cleansing, forgiveness, and healing, ang nagbayad, si Jesus. Pinambayad niya ang buhay niya, ang dugo niya, ang katawan niya. Kaya pwede nating i-claim ang bagay na yan. Amen po ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Napakagaling ng ating Panginoon. Pangpito, they think they have not met God's condition. Hindi ko kasi namimit yung condition ni Lord, kaya hindi niya ako pagagalingin. Sa lumang tipan, kailangan mong sumunod sa batas para maranasan mo ang biyaya. Pero sa bagong tipan, si Jesus na ang tumupad ng lahat ng kondisyon para maranasan mo ang habag at biyaya ng ating Panginoon. Kaya sinabi dyan sa Romans 5:18, kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. And that refers to what Jesus had done for all of us. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5, verse 21. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya'y sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, inisinumpa ang bawat binibitay sa kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Hindi mo kailangang i-meet anumang kondisyon. Dahil lahat ng kondisyon ayon sa batas ay tinupad na ng ating Panginoon. Lastly, they have, ito yung matindi yata, they have unforgiveness and bitterness. Kaya pala walang kagalingan, walang himala, kahit nandyan lang ang himala, nandyan lang ang kagalingan, dahil meron silang kawalan ng pagpapatawad at pait ng damdamin. Unforgiveness
poisons the soul and blocks faith. Na po, unforgiveness is the real blessing blocker. No? Sa mga kapatid, kung sino man po yung dapat nating patawarin sa oras na ito, ay atin nang patawarin. Kung tayo nga palpak, mahina, makasalanan, marupok, nung masumpungan tayo ng Diyos, minahal niya tayo, pinatawad niya tayo. At nung tayo'y nakakita na at nakakilala kay Lord, mahina pa rin, nadadapa, nagkakasala, napapalpak. Pag tumayo tayo, humingi ng tawad, nang umpisal sa Panginoon, pinapatawad tayo, nililinis tayo sa lahat ng karumihan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magpatawad kayo, kagaya ng pagpapatawad ni Kristo sa inyo. Amen po? Sino kaya ang may utang sa'yo, ayaw kang bayaran? Di ba? So, pag-pray natin siya para bayaran ka na. Di ba? Pag na tayong magkaroon ng sama ng loob. O sinong nanlait sa'yo? Sino ang nagmura sa'yo? No? Sino ang nandaya sa'yo? Sino ang nag-agrabyado sa'yo? Sino ang nag-reject sa'yo? Sino ang nagparanas ng discrimination sa'yo? Sino yung para sa'yo, hindi niya binigay? Sino yung nag-reject sa'yo sa family? Sino yung kaibigan na gumawa ng mali sa'yo? Sinong Kristiyano ang nag-agabyado sa'yo? Kapatid, ang sabi, forgive and you shall be forgiven. Amen? Mga kapatid, gaano man kahirap, kasakit ang ginawa sa atin, tumingin tayo kay Jesus kung paano niya tayo pinatawad. At pakisabi sa katabi mo, kaya mo yan. Kapag gusto mong magpasakop sa kalooban ni Lord, gusto mong i-honor ang Panginoon, gaano man kasakit, kahirap ang ginawa sa'yo, kayang-kaya mo palang magpatawad sa mga nagkasala sa'yo, sa mga gumawa na hindi mabuti sa'yo. Dahil ang hindi pagpapatawad ay hadlang sa kagalingan, sa himala, sa pagpapala ng ating Panginoon. Kaya magpatawad na po tayo. Amen po? Madali lang sabihin niya. Hindi. Kaya inuutos ni Lord. Alam niya, kaya natin gawin ito. Dahil ang grace ni Lord, ang power niya, sapat para tulungan tayong magawa, masunod ang kanyang kalooban. No, tayo pong lahat ay tumayo. Maaaring sa pinag-usapan natin ay naroon po ang ating kakulangan at ang ating kahinaan na nagiging balakid sa kagalingan, sa himala ng Diyos sa ating mga buhay. One way or the other, the Lord has been confronting you, dealing with you. Let us respond to the message of the Lord this morning. Let us surrender unbelief, doubt in the presence of God. Let us surrender insecurities at the feet of Jesus. Hallelujah. And let us submit our hearts. Ipasakop natin ang puso natin sa Panginoon. Habang lahat ay nakapikit na kayo po, kung meron kang gustong isuko sa Panginoon, sa mga 8 pinag-usapan natin, you want to surrender before the Lord. It's you, between the Lord, ang nakakaalam ng bagay na ito. If you want to surrender something and trust something in the hands of God, habang tayo nakapikit na kayo ko, itaas mo lamang yung kanang kamay at tayo ay dudulog sa Panginoon. Habang nakataas ang kamay mo sa Panginoon, sabihin mo kay Lord kung ano yan. Hingi tayo ng tawad sa ating pagdududa, sa kawalan ng pananampalataya, sa mga nagagawa natin na taliwas sa kanyang kalooban, sa kawalan ng
pag-intindi at pagbibigay ng kapatawaran. Sa oras na ito, hayaan mo na malinis ka ng Panginoon. Habang inaawit ng ating mga kapatid, walang mahirap sa iyo. Commune with God right now. Kayong dalawa ni Lord. Huwag mo munang pansinin ang katabi mo. Focus on Jesus and talk to the Lord in prayer. Sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo, walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Napakaganda po ng ating inawit. Pinapaalalang muli ng Diyos sa atin na walang mahirap sa Kanya. Kaya niya tayong tulungan. Kaya niya tayong abutin. Kaya niya tayong pagalingin. Anumang sakit mayroon. Ang iba't ibang bahagi ng ating buhay. Nandito siya. Niyayakap niya tayo ng Kanyang presensya, ng Kanyang pagmamahal. Huwag mo isiping hindi ka mahalaga. Nang mamatay si Jesus sa krus, ikaw ang nasa isip niya. Ikaw ang nasa puso niya. Tayo ang dahilan ng bawat desisyon na Kanyang ginawa. Hanggang sakripisyo, hanggang sa huling hininga ng Kanyang buhay, tayo ang iniisip ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, angkinin mo ang iyong kagalingan. Ama, sa pangalan ni Jesus, anumang sakit o karamdaman mayroon ng iyong anak, sa kanyang pisikal na pangangatawan,
mula ulo hanggang talampakan. We invoke God's miracle of healing right now, right here, in the name of Jesus. Mula ulo hanggang talampakan ay matanggap niya ang himala, kalakasan, kalusugan, kasiglahan, mahabang buhay ang ipagkaloob mo po sa Kanya. Pagpalain mo po ang Kanyang emosyon. Pagalingin mo po anumang sugat ang natamasan niya sa sinabi, sa ginawa ng tao o nangyari sa buhay, sa pamilya. Let your healing flow right now, O God. Yung Kanyang wounded heart, pagalingin mo po siya. In the name of Jesus, maging healthy ang Kanyang emotion. Maging mapayapa po siya. Maging masayahin po siya. Magkaroon siya ng contentment sa presensya mo, Panginoon. At ikaw ang kasapatan sa puso ng aking kapatid. Sa oras na ito, baguhin mo po ang aming mga kaisipan. Linisin mo po ang aming mga kaisipan. Kung anong kaaya-aya, kapuri-puri, kahanga-hanga, kalooban ng Diyos ang siyang maghari sa aming isip at sa aming financial status, O God. Lord, i-bless mo po ang gawa ng kamay ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho. Kayo po ang patuloy na magparanas ng promotion sa kanila. Yung mga nagbi-business dito, patuloy mo po silang bigyan ng karunungan. Kung merong mga dapat magbayad sa kanila, magbayad na po sila. At nang walang anumang resistance, walang anumang hadlang, maibalik ang para sa kanila. Yung mga collections po nila, sa mga client po nila, ay kanila po itong matanggap at ma-bless pa po ang kanilang mga negosyo. More sales, O God, sa inyong mga anak. At yung mga nagtatrabaho, makatanggap sila ng promotions, increase of salaries and benefits, O God. At ang mga pangarap po nila ay mabigyan ng katuparan. Pangarap para sa iyong kaharian. Pangarap para sa kanilang pamilya. Salamat po, O God. You are the real blesser of our lives. We claim it. We invoke it, Lord, in our lives. Salamat po, hahayo kami ng may kagalakan at punong-puno ng pasasalamat. In Jesus' name we pray.